Pang-15 kabanata. Josh's POV. Tunog ng cellphone ko na may tumatawag ang gumising sa akin, shocks. Who's this? Alam mo bang inistorbo mo ang pagtulog ko? Naiinis kung saad, at hindi na pinansin kung sino ang tumatawag. Kuya Josh, sorry po, pero kuya mahigit 1 oras na kitang kino-contact. Kailangan ka ni Kuya Matthew at Ate Catherine, nasa kamay sila ngayon ni Celine, nagmamadaling saad ni Clara, ngunit malinaw na malinaw sa aking pandinig, shocks darling. Ano na naman ba ginagawa mo? Yes, Celine and I are friends before and almost become lovers. She's my brother's girlfriend that time, and when my brother died, I promised to him that I will be his replace. But, I made a mistake and we both separated. Kindly text me the exact address, Clara, pupuntahan ko sila agad ngayon. Turan ko at agad na binaba ang tawag, para may handa ko na ang aking sarili. Agad rin namang naisend ni Clara ang address, kaya nagmadali akong pamaron sa lugar na iyon. Abandong building, walang nakabantay sa labas kaya agad akong nakapasok. Madumi ang paligid habang ang ibang ilaw ay nagpapatay sindi. Lumiko ako sa ikalawang palapag at sumigaw ng malakas. Matthew, Catherine, Josh, nandito kami. Sigaw iyon ni Catherine, may isang pintuan lamang, bago ako makalapit ay dumating ang 2 tauhan ni Celine. Agaran nila akong sinugod, ngunit mas mautak ako, dahil ang isang kahoy na nasa gilid ko, ay agad kong kinuha at malakas na pinalo sa kanilang leeg. Sa huli, nawalan sila ng malay. Pumasok ako sa kwartong kinaroroonan nina Matthew at Catherine. Bagbog sarado ang mukha ni Matthew, habang nakahiga sa sahig at nakaalalay si Catherine. Maging si Catherine ay may pasa sa mukha, violet ang mga pisngi at may dugo sa labi. Celine, what you have done? Halina kayo, umalis na tayo rito. Lalapit na sana ako nang biglang dumating si Celine, habang hawak niya ang baril at nakatutok ito sa akin. Sige, subukan mo silang tulungan at sabog ang ulo mo, mahal ko. Nagulat man ako ay hindi ko ipinahalata sa kanila. Takot man ako ay di dapat iyon malaman ni Celine, dahil alam ko na kapag nalaman niya, mas lalong magiging mabangis at matapang siya. Celine. Pulong ko at umikot paarap kay Celine. Yes, it's me, Josh. It's been a while. I missed you, darling. Lumawak ang ngiti ni Celine at lumapit siya sa akin, at hinalikan ako ng mariin. I missed your kisses, darling, but not now. Agad ko siyang itinulak papalayo sa akin, subalit sadyang pinaglihi si Celine sa tigas ng ulo, dahil hindi man lang ito natinag, mas pinalalim pa nito ang halik. Stop! I aggressive push her that caused her lay down to the floor, the hell. Tili niya na agad ko naman siyang ipinatayo, shocks. I hurt my woman. Sorry darling. I comfort her. Ano ito, Josh? It means magkakilala kayo. Alam mo rin na gagawin niyo ito. Catherine interact, and she stands straight in front of me and Celine. Naninigas ako sa kaba, wala akong kaalam-alam dito, at matagal na simula nang magkita kami ulit ni Celine. Noong umuulan malapit sa restaurant ni Catherine, siya ang babaeng umalalay sa akin, at nagdala sa akin sa bahay ko. Ngunit ni hindi ko siya tinapunan ng tingin, naglasing ako habang siya abala sa pag-aasikaso sa akin. Kinabukasan, nakita ko na lang na nakahubad na kami pareho, at sinasabi niyang may nangyari sa amin. Pero wala akong maalala kaya tinaboy ko siya, hanggang magalit siya sa akin ng tuluyan. Umalis siya sa bahay ko habang umiiyak, at panay ang sabi na, magbabayad ang babaeng iyon. Now I know kung sinong babae ang tinutukoy niya, none other than but Catherine. Yes, he has. Celine shouted and she get near to Catherine. She's smiling wildly while Catherine started to tear eyes. No, wala akong alam dito. Celine, bawiin mo sinabi mo. Alam natin pareho na wala akong kinalaman dito, Celine. It's all your plan. I angrily said and shouted. Damay na ako rito, pero hindi sa parteng kidnap at pagbugbog ni Celine sa kanila. Tumawa lang si Celine habang hawak ang baril niya. My body began to shake, hindi pwedeng madumihan ang kamay ni Celine. In just one case again, maaari na siyang makulong. They accused her years ago, that she killed her own father, but that's not true, namatay ang dad niya dahil sa atake. Yes, naatake ang dad niya because of Celine,
But hindi naman niya iyon ginusto. She loved her father to the point na mas pinaniwalaan niya ang dad niya kesa sa akin. Even, she's adopted. Look Catherine, you know me very much. Alam mo kung sino ako, don't believe in her. Please, I won't come here if I'm one of her man. I explained my side, ayaw kong madumihan ang mayroon man sa amin ni Catherine. Catherine and I are friends since the day my life get worse. He is one of my man. Right Josh? Naglipat-lipat ang tingin ni Catherine sa amin, pero mali yata ang ginawa ni Catherine, dahil naging mabangis ang mukha ni Celine, at bigla na lamang isinapak sa mukha ni Catherine, ang hawak nitong baril. Catherine. Agad akong lumapit dito, para sana damayan at ipatayo ng mas nauna na si Matthew. Subukan mang lumapit ni Matthew, ay hindi niya magawa dahil nakatali ang kanyang kamay. Hate you Catherine. Ikaw ang punot dulo nito. Kung hindi mo inagaw ang lahat ng taong mahal ko, hindi sana tayo haantong sa ganito. Galit na galit si Celine, hindi ko alam kung ano ang inagaw ni Catherine sa kanya, dahil sa pagkakaalam ko ay wala. Dumudugo ang ilong ni Catherine at nadagdagan ang putok nito sa labi. Base sa nakikita ko, mas marami nang natamo si Catherine, dahil halos hindi niya na maiangat ang kanyang paa. Habang si Matthew ay parang basang sisiw dahil naliligo ito sa tubig. Pareho sila ni Catherine, bogbog silang pareho. Celine ano ba itong ginagawa mo ha? Galit na patanong ko sa kanya at lumapit para hawakan ang magkabilang balikat niya. Huwag kang makialam dito Josh. Hindi. May kikialam at may kikialam ako, dahil sangkot si Catherine dito pati si Matthew, at lalong-lalo ka na. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi sumagot sa akin si Celine at ngumisi lang siya. Pagkatapos nito ay agad niyang itinutok ang baril kay Catherine. Agad akong kinabahan, hindi ito pupwede. Matthew's POV. Palaipat-lipat ang tingin ko sa dalawang taong nagsasagutan sa harapan ko, habang pilit kong ikinakalas ang lubod na nakagapos sa mga kamay ko. Celine, listen to me. Please ibaba mo ang baril. Gulat akong napabilang ang tingin kay Josh nang marinig ko ang sinabi niya. I gaze the gun and I'm shocked, cause Celine pointing the gun to my wife, who's away from me in just meters. Celine put that down. I shout at her and deadly threatened her by my gaze. Wife, wake up my cherry please. Catherine. I loud shout my wife's name after I heard the bang of gun, pero hindi naman siya nataman, dahil sa taas niya pinutok ang baril. Tumawa ng tumawa si Celine habang nakangising parang baliw. She's crazy. Shucks. My wife is in danger. I heard the pain growl from my wife that made me angry even more. Nakaupo si Catherine habang may mga pasa sa buong katawan niya, mula ulo hanggang paa. Maging ang buhok niya ay gulong-gulo, at saka marami na ring kalmo sa mga balikat niya. Nangangitim at nanginginig na rin ang babaeng mahal ko. Nagpumiglas ako hanggang natanggal ang lubod, na nakagapos sa mga kamay ko, at patakbong lumapit sa asawa kong naghihingalo na. Stop right there. Pidgel sa akin ni Celine, pero wala na siyang nagawa nang nagsalitang muli si Josh. Celine, stop this scene. Listen to me first please. I won't kill that woman. Josh is begging just to please the crazy woman. I don't give a care to them. Ang asawa ko ang inaalala ko. Duguan na rin siya pati labi niya may putok, at ang mga pisngi niya, nakamarka doon ang kamay ng sumampal sa kanya. Nagliliyab na galit nang tignan ko si Celine. Nakita ko ang lahat ng pinaggagawa niya sa asawa ko, pero wala akong nagawa, shucks. It's killing me. Galit ring bumaling ang tingin niya sa akin, ngunit naputol ang dapat sasabihin niya nang muling nagsalita si Josh. I love you Celine. Hate. Dude yan pa talaga naisip mong sabihin, para mapatigil siya. I murmur at kinalag na ang tali sa mga kamay ni Catherine. Wife. She doesn't answer me, basta't ngumiti ito ng pilit. I don't like the way she smiled. Shut up Josh, hindi mo ako madadaan sa ganyan. Mahal kita Celine simula noong kayo pa ni Kuya Rakan. Natigilan si Celine at namasa ang mga mata. Rakan is the man I love the most who killed by you. Galit na tugon ni Celine nang makabawi siya at mas nagalit pa ito, who's Rakan? Hindi ko siya pinatay Celine. Sinungaling.
Ikaw ang pumatay sa sarili mong kaibigan, na mahal ko. Ikaw na ang nagsabi, kaibigan ko si Kuya Rakan, at tingin mo ba, magagawa kong patayin ang naging body ko, at kuya-kuya ko mula nang mawala si Kuya Renz. Sabihin mo Celine kaya ko ba? Natahimik si Celine at para itong batang nawawala, dahil bigla niyang binitawan ang baril at dumausdas na lamang sa semento. She's crying. But, that was Dad said to me, na ikaw daw ang dahilan kung bakit namatay si Rakan. And you believed him, am I right? Nakatingin lang sa baba si Celine habang umiiyak. God. Celine, hindi ko kayang gawin iyon. Ilang taong itinago ko ang katotohanan, dahil ayaw ko na ng gulo, pero gabi-gabi dinadalaw ako ng konsensya, na dapat magsalita na ako para magkaroon ng hustisya, sa pagkamatay ni Kuya Rakan. Uminto si Josh at tumawa ng mahina, na para bang bumabalik lahat ng nangyari noon sa kanila. Hindi ako ang pumatay sa kanya Celine kundi ang ama-amahan mo. Gulat ang bumakat sa mukha ni Celine, at para bang tuluyan nang nawalan ng lakas. What do you mean? Uminto siya ng ilang segundo at muling nagsalita. Ama-amahan. You're adopted, Celine. Natahimik si Celine at muling tumawa habang umiiyak. How come Josh? Paano? Mr. Zedor Diaz just adopt you from asylum. He wants a daughter at he truly love you as his own, but hindi niya gusto si Kuya Rakan para sayo. Remember, Kuya Rakan is a poor guy noon, pero iyon lamang ang alam niya noon, dahil iba ang gamit ni Kuya Rakan noon. Rakan Salvador but the truth is Rakan Wei surname is the most billionaire in the whole Asia. He stopped at pinalaya ang lahat ng bigat sa dibdib niya. He killed my Kuya Rakan. Saksi ako sa pagkamatay niya Celine. Pero ang hindi ko matanggap ay yung mismo sa harap ko, pinatay niya ang Kuya Rakan ko, at ang masakit pa doon ay niwala akong nagawa, para isalba at protektahan siya. Josh started to cry also. Dama ko ang sakit na nararamdaman niya, dahil nangyayari na rin sa akin iyon. Saksi rin ako sa pagpatay nila sa pinakamalapit kong tito noon. Wala akong nagawa, napatay siya dahil pinamumunuhan niya dati ang isang underground business. Josh. Naisatinig na lamang ni Celine, at dahan-dahan itong lumapit papalapit kay Josh, at niyakap ito kalaunan. Pero alam mo bang napakagago ko Celine, dahil ang taong dumudugo na pala noon sa harapan ko, ay ang kapatid kong nakakatanda na nawawala, simula ng bata pa kami. He's my older brother Celine, he's my missing brother. He is. He looked messed. Wala akong nagawa noon, habang pinagmamasdan ko ang sarili kong dugo, nagmula sa kuya ko. Yamakap rin si Josh kay Celine, habang humahagulgal na rin sa balikat ni Celine. I'm sorry Josh, patawarin mo ako. Oo ang paumanhin ni Celine, habang nasasaktan rin siya. Piniling iligtas ka ni Kuya Rakan, kesa sa buhay niya, Celine. Pinapili siya noon ng dad mo, kung bubuhayin ka niya o mamamatay na lang si Kuya Rakan, para sa kaligtasan mo. Pinaputukan ni Mr. Diaz sa ulo mismo si Kuya Rakan, dahil kapag hindi mamatay si Kuya Rakan, ang buhay mo naman ang malalagay sa alanganin. Nasa hospital ka noon, at may nurse na binayaran ng dad mo para turuan ka ng kung anong gamot, at sa ganoong paraan mamamatay ka kaya mas pinili ni Kuya na siya na lang ang mamatay, kesa ikaw dahil mahal na mahal ka ng kapatid ko, Celine. Natahimik si Celine habang nakatitig lang sa kawalan, habang yakap-yakap niya si Josh. Muling nagpatuloy sa pagsasalita si Josh. Kaya nararapat rin lang na namatay sa atake sa puso si Mr. Zedor Diaz, para mapagbayaran niya sa impyerno ang ginawa niya sa kuya ko. I'm sorry. Ang tanging naisatinig ni Celine. I know how it feels but she can't change the fact, na sinaktan niya rin ang asawa ko, at iyon ang hindi ko mapapalampas. Mahal kita Celine, mahal na mahal kita, at ipinangako ko rin kay kuya noon na aalagaan kita at paprotektahan kita, kahit nalabag ko ang isang rules namin noon, ay iyon ang hinding-hindi kita magugustuhan Celine, patawarin ako ni Kuya Rakan, pero mahal na mahal ko rin ang babaeng mahal niya. Inilagay ni Celine ang hintuturo niya sa labti ni Josh, para tumigil ito sa pagsalita at pagiyak. Mahal rin kita Josh kahit iniwan mo ako noon at linayuan, pagkatapos mong ipadama sa akin ang pagmamahal, gaya ng naipadama sa akin noon ni Rakan, mahal na mahal kita. Madamdaming saad ni Celine, habang nakatitig kay Josh na puno ng pagmamahal.
Tumahimik ang buong kapaligiran, at tanging pagsinghot ang naririnig. Will you still accept me, Josh? Even, napakarumi ko ng babae. I will accept you with whole soul, Celine. Kahit ba minsang naging laruan na ako ng isang Zac Arevales noon. At ako ang naging dahilan sa pagkamatay ni Dad noon, dahil sa sakit niya sa puso. Nagulat ako nang sinabi niya ang pangalan ko, kaya't muling nagtitigan kami ni Josh, tumanggo siya at ngumiti. Kung sinabi kong pati kaluluwa mo tanggap ko, ibig sabihin pati na rin ang mayroon sa nakaraan mo. The most important thing is you and me, not your past nor my past, Celine. Nagliwanag ang mukha ni Celine, dahil ngumiti na ito ng malawak kahit pa man dumadaos-dos peren ang mga luha niya. I love you, Josh. I love you too so much, my Celine. Naghalikan sila mismo sa harapan namin ni Catherine. Catherine, napabilang muli ang tingin ko sa asawa ko, habang nahihirapan itong gumalaw at magsalita, at ni hindi niya na rin maimulat ang mga mata niya. I will not pass this. Hinding-hindi ko mapapalampas ang ginawa mo sa asawa ko, Celine. I will drag you to jail. Galit na galit ako, at hindi ko hahayaang hindi siya magbayad sa ginawa niya sa asawa ko. No, please, forgive me, Catherine and Matthew. Please. Nagmamakaawa si Celine, habang nakaluhod mismo sa harapan namin ni Catherine, kondong-kondong ko ang asawa ko. Pare, naging saad ring humihingi ng tawad sa turan ni Josh, pero ni hindi ko sila pinansin, wife. Matthew. Nahihirapan ang asawa ko sa pagsasalita, at kunti lang ang bukas sa kanyang mga mata. Please, patawarin niyo ako, nagawa ko lang iyon dahil sa galit, at tindi ng pagmamahal ko kay Josh, at sa pag-aakala kong inagaw ka rin sa akin ni Catherine, kahit sa totoo'y wala naman talaga siyang inagaw sa akin, dahil simula pa lang alam ko ng laruan lang, ang turing mo sa akin, Matthew. Itinulak ko ng mahina si Celine kaya na out of balance ito, at muntik nang masabsab sa semento. Pare. Sumigaw si Josh at dali-daling lumapit siya kay Celine. Walang ibang ginawa si Celine kundi ang umiyak. I'll make her pay. Matthew. Muling bumaling ang atensyon ko kay Catherine, nang marinig ko ang kanyang tinig. Matthew, patawarin mo si Celine, nagmahal lang siya ng lubos at nadala sa galit, kaya nagawa niya ang lahat ng ito. Agad akong umalma sa kanyang sinabi, pero agad rin niyang pinutol ang dapat sasabihin ko. Pero my cherry. Everyone deserves a second chance, and we need to forgive so we can live happier. Matthew's POV. Lakad takbo kong ipinasok sa operating room ang asawa ko. Tandang-tanda ko kung paano pumikit ang asawa ko, bago pa man kami nakarating dito sa hospital. Flashback. Forgive her, Matthew, she deserves it. She murmur and loudly shout afterwards. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, at tumingin siya sa ibabang parte niya, may bahid na dugo roon. Agad siyang naalarma at mas lalong lumakas ang kanyang daing at pagiyak. Matthew. Our little angel, buntis ako, Matthew. Gawin mo ang lahat para mailigtas ang anak natin. She desperately said and began to shout again because of pain. Shucks. Buntis siya. May bata sa sinapupunan niya. At ako ang ama. Nataranta ako kaya agad akong tumayo, ngunit agad ring bumalik para buhatin siya. Hang on, wife. Huwag kang pipaikit. Please, Catherine, keep your eyes open. Do this for yourself and to us, your family, especially to our baby inside of you. Mabigat man siya ay pilit ko siyang binuhat, para dalhin sa sasakyan at ipinasok doon. Josh, drive the car now. Please, make it fast, pare. I will. Sumakay agad siya at pinaharurot ang sasakyan. Hawak ko ang magkabilang pisngi ng asawa ko, habang binabaybay namin ang daan papunta sa hospital. Wife. I called her at tinapik ang pisngi niya, para hindi siya makatulog. Mine, she answered me and sadly smiled. Hinawakan niya ang kanang pisngi ko at saka nagsalita. Forgive me if ngayon ko lang sinabi tungkol sa pinagbubuntis ko, Matthew, umiling lang ako at pinaglapit ang aming noo. Don't be feel sorry, Catherine, ang importante ngayon ay ang kapakanan niyo pareho. Huwag kang pipaikit ha. Please, mahal na mahal kita, kayong apat. Pamatak ang luha niya kaya pinunasan ko ito. Ngumiti siya at pumikit pagkatapos noon ay bumukas ulit. Mahal ko, do everything to save our baby. I will make sure of that, wife. Just please keep fighting. Promise.
She smiled and kissed my lips long. Pip-aikit lang ako mahal ko dahil, ramdam ko na ang pagod sa katawan ko. Tubukas rin ang mga mata ko, sa pagdating ng tamang panahon. Matthew, take care of yourself and our kids. I will fight for my life with a weapon of faith and trust to Him. I'll be back, I love you for. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay pumikit na siya, ngunit bago pa man siya tanggayan ng dilim, ay ngumiti siya ng malawak at bumitaw na sa aking kamay. Catherine, wala na akong nagawa ng tanggayan siya ng dilim. We love you too, wife, I promised. Please, come back as soon as possible. I kissed her lips even she's not breathing anymore. End of flashback. Nagsitakbuhan ang mga doktor at nurses sa operating room, kung saan naruroon ang asawa ko. Tumakbo ako at hinabol ang isang nurse na papasok pa lamang sana. Anong nangyayari sa asawa ko? Sir, biglang nawala ang heartbeat niya, maging ang bata sa sinapupunan niya ay wala na rin ang heartbeat. Sorry but I need to go, your wife and child needs me. Keep praying sir, your wife and child will be safe. Nagmamadali siyang pumasok, at tinanaw ko na lamang ang pintuan ng kwarto ng asawa ko. Pare, umupo ka muna. Kailangan mo ring matignan. Hinawakan ni Josh ang balikat ko, pero itinulak ko siya. Kung hindi dahil sa inyo, wala sana sa bingit ng kamatayan ang mag-ina ko, lalong-lalo na sayo Celine. I pointed Celine, who's keep on crying. Pare, hindi ko naman ginasto ito. Ayaw ko ring mapahamak ang kaibigan ko, lalong-lalo na ang inosenteng bata. Patawad, wala akong magawa. Hindi ko siya pinansin, at nakatulala lamang ako sa pintuan ng kwarto ng asawa ko. I'll make you pay, Celine. Ipanalangin mong walang masamang mangyari sa mag-ina ko, kundi papatayin kita. I murmur but I know, they heard it clearly. Hindi sila umimik hanggang umikot ang oras, labis sa 30 minuto nang lumabas ang isang doktor. Relatives of the patient. Agad akong tumayo at lumapit. How's my wife and child, doc? Kabado man ako ay mas matimbang ang pag-alala sa aking tinig. Sorry. He stopped from talking, dahil agad kong dinampot ang kwelyo niya. Don't. Hindi pwede. Doktor ka, gawin mo ang lahat. Please ibalik mo sila sakin, buhayin mo sila. I shouted and began to cry. Wala akong pake, kahit magmukha akong baliw at kaawa-awa sa harapan nila. Buhay ng mag-ina ko ang pinagluluksahan ko rito. Let me finish my words first. As I was saying, I truncated him again and punched the wall near to me. Please save my wife and child. I pissed off shouted and deadly stare at him. Kumalma ka muna Mr. Arevales. Buhay pa ang mag-ina mo, ngunit nasa unstable silang kalagayan sa ngayon. Your wife is in coma and, I'm sorry dahil hindi namin alam kung kailan siya gising. Inangat ko ang aking tingin, at ang doktor ay nakangisi sa aking harapan. Hate you Gian. Dr. Gian Dilo is my friend, hate this bastard, pinakaba niya pa ako. Hate you moron. I middle finger him and he just laughed. Mas moron ka buddy, ayaw mo kasi akong patapusin, ayan tuloy iba na agad na isip mo. Dahil sa sinabi niya ay mas lalo akong nena sa kanya, kaya sinapak ko siya. Hate, walang kupas sa lakas yung suntok mo buddy. Moron. Pwede ba kumalma ka kasi? Paano ko masasabi ang kalagayan ng mag-ina mo, kung nanununtok ka na? She's suffering from coma buddy and your child is in danger rin. Maaaring maapektuhan ang anak niyo mula sa sinapupunan niya, pero base sa test namin, stable na ang vitals niya. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na mabuhay ang bata kahit nasa coma man ang asawa mo. Hindi magiging madali ang lahat, dahil maaaring sa isang maling gawa, ay pwedeng pumanaw sila pareho, pero gagawin namin ang lahat dahil alam kong sila ang buhay mo and they deserve to live in this beautiful world, hindi gaya mo nananakit. He stopped from talking and he held my shoulder. Tatagan mo ang loob mo buddy, dahil ang asawa mo ay matapang at malakas. Lumalaban siya maging ang anak nyo. Pwede mo nang bisitahin ang mag-ina mo sa private room nila, pero sa ngayon ikaw muna ang gagamutin ko. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay may kung anong gamot siyang itinurok sa aking balikat, dahilan para mawalan ako ng malay. He's right, I need to rest too. My family needs me.